Isa si Apolinario Mabini sa mga pinakatanyag na bayani ng Pilipinas. Si Apolinario Mabini ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng himagsikan dahil sa kanyang mga akda at naging tungkulin sa himagsikang Filipino na kahit na may kapansanan siya, hindi ito naging hadlang upang maipamalas niya ang pagmamahal sa bansa. Pero, sino nga ba si Apolinario Mabini? Si Apolinario Mabini na pangalawa sa 8 anak ng kapwang magsasaka na sina Inocencio Mabini at Dionisio Maranan ay isinilang sa baryo Talaga sa Tanawan, Batangas noong ika-23 ng Hulyo taong 1864. Tulad ni Rizal, naging unang guro ni Mabini ang kanyang ina. Pagkatapos, nag-aral siya sa ilalim ng pangangasiwa ni Simplicio Avellino at kinalaunan ay lumipat sa paaralan ni Padre Valerio Malabanan noong 1878. Ang paring ito ang nakakilala sa angking talino ni Mabini kaya lalo nitong inudyukan si Mabini na mag-aral pa at magtapos ng kolehiyo. Sa tulong ng napanalunang partial scholarship, nakapag-aral si Mabini sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1881 hanggang sa makatapos siya noong 1887. Nang makapagtapos ay pumasok siya sa University of Santo Tomas at nag-aral ng abogasya noong 1888 at nagtapos noong 1894. Nang makapagtapos ng abogasya ay nagtrabaho siya sa isang law firm at kalaunan ay napabilang sa loyang balangkas ng mga Mason kung saan siya ay naging orador gamit ang alias na Katabay. Sumali rin siya sa Sala de Armas o Fencing School ni Antonio Luna. At naging miyembro rin ng La Liga Filipina noong ika-3 ng Hulyo taong 1872. Nang mabuwag ang La Liga Filipina, muli niyang binuhay kasama si Andres Bonifacio ang samahan ngunit, hindi nagtagal ay tuluyan itong nabuwag. Sa pagkabuwag ng La Liga Filipina, naging kasapi at kalihim siya ng Cuerpo de Compromisarios noong Setyembre taong 1874. Noong 1895, bigla na lamang inapoy ng mataas na lagnat si Mabini. Di nagtagal ay di na siya makalakad at tuluyang naging paralisado ang kanyang 2 binti. Nang malaman ng mga gwardya sibil ang kanyang pakikisangkot sa rebolusyon, inaresto siya, pero dahil sa kanyang kapansanan hindi siya pinarusahan ng kamatayan. Sa halip ay ipinadala na lamang siya sa ospital ng San Juan de Dios noong ika-10 ng Oktubre taong 1876 at nanatili hanggang mabigyan siya ng amnestiya. Matapos makalaya dahil sa amnestiya, pansamantalang nanirahan si Mabini sa tirahan ni General Pasiano Rizal sa Los Baños sa Laguna upang magpagaling. Habang nagpapagaling sa Los Baños sa pangangalaga ni General Pasiano Rizal, pinatawag ni Emilio Aguinaldo si Mabini at nagkita sila sa araw mismo ng proklamasyon ng kasarinlan noong ika-12 ng Hulyo taong 1878. Matapos ang kanilang pag-uusap, si Mabini ay naging punong tagapayo ni Aguinaldo. Nagsilbi rin siya sa gabinete ni Aguinaldo bilang Pangulo ng Konseho ng mga Kalihim at bilang kalihim ng ugnayang panlabas na hinawakan niya mula 1898 hanggang 1899. Nang likhain ang ikalawang gabinete, siya ang inatasang sumulat ng Programa Constitutional de la República Filipina, isang konstitusyon na kanyang iminungkahi para sa Republika ng Pilipinas. Ito'y hindi iprinoklama. Sa halip, ang Malolos Congress ang pinagtibay. Nawala ng kapangyarihan si Mabini nang tanggalin siyang Pangulo ng Gabinete. Dahil dito, ipinasya na lamang niya na magretiro noong ika-7 ng Mayo taong 1879 at bumalik sa pribado niyang buhay. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino at Amerikano, sinulat niya ang tunay na dekalogo, para masiglang mahikayat na lumaban ang mga kababayan para sa kalayaan. Dahil dito, si Mabini ay pinaghahanap ng mga Amerikano. Upang hindi mahuli, si Mabini ay itinakas ng magkakapatid na Prudencio, Alejandro, Severino at Agapito patungong Quiapo, Nueva Ecija. Makalipas ang 9 na buwang pagtatago, nahuli siya ng mga Amerikano noong ika-10 ng Desyembre taong 1879.
Ikinulong si Mabini sa Fort Santiago mula ika-11 ng Desyembre taong 1899 hanggang ika-23 ng Setyembre taong 1900. Sa kanyang paglaya, nanirahan siya sa isang maliit na kubo sa Nagtahan sa Maynila at kumikita sa pamamagitan ng pagsusulat sa mga lokal na pahayagan. Isa sa mga artikulong kanyang isinulat sa pahayagang El Liberal ay ang El Símil de Alejandro o The Resemblance of Alejandro na nagdulot sa kanyang muling pagkadakip. Dahil sa ayaw ni Mabini na manumpa ng katapatan sa Estados Unidos, ipinatapon siya sa Guam noong ika-16 ng Enero taong 1901, kung saan doon niya naisulat ang La Revolución Filipina at doon isinalaysay niya ang naging sanhi ng pagkabigo ng rebolusyon at kritisismo sa kanyang dating kaibigang si Aguinaldo. Habang nasa Guam, nagkaroon ng epidemya ng kolera sa nasabing bansa at dahil dito, nagpabalik si Mabini sa Pilipinas noong ika-26 ng Pebrero taong 1903 at nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Inalok siya ng mataas na posisyon ng mga Amerikano ngunit tinanggihan niya ito. Makalipas ang ilang buwan, dahil sa kolera na dulot ng pag-inom niya ng panis na gatas ng kalabaw, namatay si Mabini sa edad na 39, noong ika-13 ng Mayo taong 1903. Unang inilibing ang kanyang mga labi sa Manila Chinese Cemetery sa Santa Cruz, Manila, hanggang noong 1980, nang ipahukay ito para malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkalumpo. Makaraang malaman na polio ang sanhi ng kanyang pagkalumpo, inilipat ang kanyang mga labi sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.